Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Bisperas ng Valentine's Day. At bisperas ng Ash Wednesday. Ayan, pinabahan ako lakay kung anong bisperas. At narito ang headlines ng ating mga balita. National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan abay duplikado sa investigasyon sa serye ng mga nangyaring bomb threats kahapon. Armed Forces of the Philippines itinuring na isang uri ng cyber attack ang bomb threat sa 28 ahensya ng pamahalaan. Wow, dami, 28 pala. Firma na booking na non-existent entity. Mga pasimuno ng papirma para sa People's Initiative. Ginisa ng mga senador. Bureau of Customs lagot sa Senado dahil sa nakapuslit na mamahaling luxury sports cars. Oh, yung Bugatti Chiron. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inatasan ang Department of Agriculture na tiyaking sapat ang food supply kahit meron tayong El Nino phenomenon. Mga probinsyang naperwisyo ng El Nino na bawasan ayon yan sa Department of Agriculture. Bigas sa halip na bulaklak. Apila ng Department of Agriculture na pangregalo na lamang ngayong darating na Valentine's Day. Okay yan. Arrest now, paliwanag later sa grupo ng isang filmmaker kakalkalin ng Senado. Philippine National Police blanco pa rin sa motibo ng pananambang sa isang doktor sa Buluan, Maguindanao del Sur. Higit 88,000 mga botante nagparehistro sa unang araw ng voters registration ayon yan sa COMELEC. At sa detalye na ating mga balita, umabot ng 28 government agencies ang nakatanggap ng email kahapon na may lamang bomb threat. Ito ang kinumpirma ng DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center batay sa manatanggap na tawag ng Philippine National Police. Kabilang sa mga tinarget ang tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, National Housing Authority at Department of Science and Technology DOST. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Alexander Ramos, bagamat hindi pa tukoy ang suspect, tiyak na isa lamang ito sa mga nagpakalat ng bomb threat mula pa noong 2021. Wow! Maging sa Cagayan de Oro City ay nakatanggap din sila ng bomb threat kahapon. Maging sa ibang bansa ay nagpapakalat din ng bomb threat ang naturang suspect gaya na lamang ng Malaysia at South Korea na kasabay na inatake din ng mga bomb threat. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa iba pang ahensya para imbestigahan ang mga bomb threat kahapon. Ayon sa NBI, nakikipag-ugnayan sila sa Japan Police Attaché at iba pang law enforcement agencies para sa malalimang investigasyon ng bomb threats ng isang Takahiro Karasawa. Si Karasawa ay konektado umano sa dati ng bomb threat sa iba't ibang mga bansa. Hinihikayat naman ang publiko na maging vigilante at i-report anuman ang kahinahinang
hinala-hinalang aktibidad o impormasyon na may kinalaman sa naturang insidente. Wala daw pong dapat ikabahala ang publiko tungkol sa kabi-kabilang bomb threat. Gamit ang pagpapadala ng email sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kahapon. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, hoax lamang ang manasabing banta ng pagpapasabog ng bomba. Paliwanag ni Director Alexander Ramos ng CICC maging sa iba pa ahensya ng South Korea ay nakatanggap din kahapon ng email ng bomb threat. Sa datos ng CICC, 6 na government agencies, ano ka ba 28, ayan, ang mga tanggap ng bomb threat kahapon. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Japan para imbestigahan ang mga bomb threats sa ilang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas. Ayon sa CICC, patuloy na ang ginagawang investigasyon para mahanap ang pagkakakilanlan ng sender ng mga email na naglalaman ng bomb threat. Sabi ng CICC na trace ang sender nito mula sa bansang Japan. Ilan sa mga nakatanggap ng email ang National Housing Authority, Commission on Audit, DENR, DepEd at maging ang ilang lokal na pamahalaan. Oras sa ganap na alas 4:17. Maituturing na cyber attack ang mga email ng banta ng pambobomba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kahapon. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines. At ayon kay Colonel Francel Padilla, aaksyonan ng Sandatang Lakas ang sinabi nitong cyber attacks. Makipag-unayan niya sila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para sa malalimang investigasyon. Matahanda ang kabilang sa mga target ng AFP sa ilalim ng pamumuno ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay ang pagbuo ng isang cyber command bilang depensa laban sa mga cyber attack. Nato si Colonel Padilla. We have to act on it. It's better to act than not act on it. So, yun yung parang pinaka-mantra dyan. And because of that circulating through email, we can consider that as a cyber attack. So with that, we are collaborating efforts also with those who are in charge of our cyber defenses in the Philippines. Kaugnay ng balitang yan, mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Immigration sa umano'y Japanese national na nagpadala ng bomb threat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, layo ng investigasyon na matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng dayuhan. Kahapon, 6 na ahensya ng gobyerno ang nakakuha ng email mula sa isang Takahiro Karasawa na nagsasabing bobombahin ang ilang tanggapan ng pamahalaan. Sabi ni Tansinco, makikipagtulungan sila sa National Bureau of Investigation para matukoy kung kung nasa loob ng bansa ang sinasabing Hapon at kung siya ay isang prankster. Inumpirma naman ng Securities and Exchange Commission na SEC na non-existent entity ang People's Initiative for Reform, Modernization and Action o grupong PIRMA. Sa hearing sa Senado, nadiskubreng paso na. Expired na ang Certificate of Registration nito noong pang February 10, 2004. Ayon kay Attorney Katrina Jean Miranda ng SEC, na incorporate ang grupong PIRMA noong 1997 at mula noon ay hindi pa nakapagsumite ng reportorial requirements. Napagalaman din na wala ring sa records ng SEC sina Noel Oñate at Attorney Anthony Abad noong ipinarehistro ang PIRMA. Nang tanungin ni Senator Amy Marcos ang makinatawan ng grupong PIRMA sa kanilang partisipasyon sa non-existent na korporasyon, narito ang kanilang mga naging sagot. Okay, thank you very much. Mr. Oñate, please, and the rest who have come as representatives of PIRMA,
What is your participation in this non-existent corporation? Madam Chair, with regards to the corporate registration of PIRMA, may we inform the committee that we made submissions in the online portal of the SEC, updating the email and the contact persons. And after that, we are expecting a reply, hopefully giving us a Kailan schedule. po yun, Attorney Abisado? It was made through an email, Memorandum Circular 28 submission portal, Kailan nga? February, just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing. Kasi Yes, ang kukulit yes, ng Madam mga Chair, senador. because it took time for Mr. Oñate to speak with his former associates in PIRMA, and we are, as soon as we are given the go signal with the You are going assessment. to update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years. Galit na si ate. Kaugnay ng balitang yan, hindi nagsumite ng listahan ng mga donor o sponsor sa Committee on Electoral Reforms ang pinuno ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA na si Noel Oñate. Ito'y matapos hingin ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang listahan ng donors para sa 55 milyong piso para sa EDSA Puera TV ads pabor sa People's Initiative. Ayon kay Oñate, tumanggi ang kanilang donors na malantad ang kanilang mga pangalan dahil sa takot sa kanilang seguridad at para maprotektahan ang kanilang privacy at mga pamilya. Gusto ng mga miyembro ng komite na malaman kung sino-sino ang donors para sa TV ads dahil sa duda na may ibang nagbayad para rito. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Alex Avisado ay isinauli ni Mr. Oñate ang mahigit sa kalahati ng donasyon sa mga donor na tumangging magpapangalan. Kinumpirma ni Oñate na 28 milyong piso ang kanilang ibinalik na winidraw mula sa 3 bangko. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos Jr. inatasan ang Department of Agriculture na magiging sapat ang food supply kahit meron tayong El Nino phenomenon. Bureau of Customs abay lagot daw sa Senado dahil sa mga nakapuslit na mamahaling sports cars. Samantala bigas sa halip na bulaklak na panregalo ngayong Valentine's Day. Yan naman ang apela ng Department of Agriculture. Samantala, PNP Blanco naman sa motibo ng pananambang sa isang doktor sa Buluan, Maguindanao del Sur. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oras, ganap na alas 4:23. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. Happy Valentine, Miss Thea. Lakay, marami daw bukas ang magiging masaya. ganun. Ang mga puso. Happy Valentine's Colonel Francel Padilla ng AFP. Aha. Pero kausap ko yung dati kong boss Ano sabi lang? Yung isa sa mga may-ari ng Sogo. Oh. Si Mr. Edlas. Ay, Sir Edlas, magandang hapon po. Sabi niya, may paalala. Ano Dahil lakay? may memo sila. Aha. Yung pong mga suki ng Sogo at Eurotel But don't change. bawal daw po munang bawal daw pumasok sa Sogo Nang? na may abo sa noo. Ayan, may krus sa noo. Ayan. Nakakakonsensya daw Sabi ko, lakay. bakit naman boss? Bakit? Pinagbawalan ba ka ng Simbahan. CBCP? Ayan. Hindi, baka daw makasama kasi although na inaasang dadagsain, ayaw naman nila mapinsala, baka daw magkasunog. Yan. Daming bayan.
Oras mahabigan ganap na alas 4:32 at sa ating pa ring mga balita. Nasa ating spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla. Mukhang nagkamali na napasukan nito eh. Bakit lakay? Dapat to sa Miss Universe ito eh. Yan, Ay, talaga lakay. Colonel Francel Padilla, ma'am, magandang hapon po sa inyo, Colonel, at Happy Valentine's. Magandang hapon po. Happy Valentine's din po sa inyo. Saan ang date mo bukas, Colonel? Oo nga. Ayan, Saan makikita? ano? Serbisyo publiko lang tayo bukas, sir. Serbisyo publiko. Ayan, wala mo ng date, ha? Sa weekend na lang. Oo. Lalo na may mga bomb threat na Correct. ganito. Ayan. Anyway, Colonel Francel Padilla, ma'am, itong pinanggalingan ng cyber attack na sinasabing galing sa Japan, kayo ba ay naniniwala na ito ay gawa ng Hapon o ginagamit lamang yung pangalang Hapon para palabasin na ito ay isang Japanese national? Opo, sir, no? Ito po ay has been circulating for several years, sir. Bale, na ulit-ulit na lang to eh. Nangyari na din to last year, sir. The same email. Yung ngayon, sir, pinalitan lang siya ng date. Pero the content is all the same. So, ito, sir, identified na po natin to as a hoax. So, kailangan lang po ma-inform po natin yung publiko na maging mapanuri about this. So, ano po ang dapat na gawin pagka nakatanggap po tayo ng ganito? At paano nalalaman yung mga email sa bagay government agencies, ano po? Wala naman sa mga private private sector, Colonel. Opo, sir, no? Ang ano lang dito, pag hindi po natin kilala kung sino yung nagpadala ng email, wag na po natin i-click or i-open, sir, yung email. So, yan po ang isa sa mga ways na protect tayo ng sarili natin for these kinds of phishing attacks. Yan, sir. Colonel, minsan may napapanood tayo sa mga movies about espionage, mga tipong ganyan. Pagka ba, posible ba yun na pagka-clinic mo halimbawa yung email mo sasabog, mga tipong ganon? Parang lakas maka-anthrax pero email. Posible ba yung mga ganon? Wala namang ganun, sir. Pero meron pong type of attack na maglagay sila ng malware na pag pumasok yan sa system, mag-switch siya ng isang Pero very, very remote naman po yun dito sa atin. So, ang tinuturo ko dyan, sir, no, pagka sa cybersecurity, any of these types of attacks, it's always an appeal to emotion. So, it's either a notion of love, po yung love virus, di ba? Parang love letter for you. Gusto mo siyang i-click kasi, di ba? Appeal to emotion na may nagmamahal sa'yo. Pwede rin po siyang appeal to fear, no? So, tatakutin ka, no? Something bad will happen to you if you do not share this to, mga ganun, sir. It could be also parang budol-budol, may nangyaring masama sa kaanak mo or something like that. So, ganun po siya. So, if it's appealing to your emotion to click a certain link, magduda na po tayo doon, no? So, huminahon tayo, pag-isipan natin, bago po tayo mag-react. Parang ganon. So, kung may nanghihingi po ng pera or nanalo ka, hindi ka naman sumali ng isang patimpalak, di mga ganon po, dapat po nagdududa na po tayo. Ganun po pala siya. Pagkabukas mo ng email, pag may link po ba yon, hindi yung pag binuksan mo lang yung email, kasi marami din tayo nare-receive ng mga spam emails, Colonel Padilla. Not necessarily naman, na pagka-open ng email, yun na agad, meron na. Hindi naman. Opo, ma'am. Usually po, it's in a form of a link. Ayun, may link lakay. Kaya mag-ingat tayo. Opo. Colonel, kaya po nakipartner din tayo sa telcos eh. Ngayon po sa SMS, hindi na po nakiklik ang link ngayon, tinatanggal na po nila. Colonel Padilla, may statement po ang DICT, si Yusek Uy ba yun? Si Ian Uy. Sabi niya, ito ay parang part ng isang espionage. Paano ito nagagamit sa espionage, Colonel Padilla, ma'am? Depende kasi, sir, no? Ang pag-atake po kasi ng mga hacker, may iba-iba pong motibo yan. So, depends on the motive po nung nagsasend ng attack. Yung iba po talagang nanggugulo lang. Yung iba po can be state-sponsored. So, yung po yung mga malakihan na po ito, no? Na targeted na po yung inaatake nila. Kilala nila yung individual. So, yung pong spear phishing ang tawag doon, kilala na nila kung sino yung atake nila. And gusto nilang makuha yung detalye from that person. So, yun nga po, you will click a link and possibly be redirected
to a site kung saan makukuha na po nila yung data nyo. Ayan, hindi po tayo masyadong maalam sa ganitong cyber High-tech attack, Colonel Padilla. Alam po namin na ito ang expertise po ninyo. Pwede ba yung gamitin ito ng pananabotahe katulad na yung mga power outage lately? Ayun, oo. Ang sinasabi po ay although na biro-biroan, ito ba ay posible na ang switch off down ng mga kuryente natin ay manggagaling sa China? Posible yung mga ganun, Colonel? Ito po naman, sir, no? Siyempre, we will also exhaust all possibilities. So, ang ano po dyan, siyempre, meron po tayong mga tamang ahensya po na yan po ang kanilang ginagampanan ng misyon. So, yung po mga partner agencies natin dyan, meron tayo yung CICT, which is under ng DICT po. Andyan din po ang ating cybercrime group from the PNP, and we also have the cybercrime group then from the NBI. So, yung mga yan po, sila po ang uma-action po sa mga ganyang bagay. Ayan, napag-usapan din lang ang espionage. May ibinulga po last year si dating DILG Secretary Rafael Aluna na-verify na po ba yung mga information na Colonel na maraming vital installations dito sa ating bansa, particular sa mga malalapit sa mga military camps, meron ng mga cells o kaya spy cells sa paligid ng ating mga kampo, Colonel? There are not necessarily spy cells, sir, no? They could just be really cell sites. Ginagawa po talaga ito, no? Kasi dati po, nung medyo magulo pa po ang ating insurgency problem, sinusunog po kasi yung mga cell sites, mga towers, no? So for security reasons po, tinatayo po yun sa loob ng kampo para ma-secure po natin yung mga communication lines natin. So, syempre, may mga ibang anggulo na lang din po ng mga na lumabas, no? Pero basically po, that was the main reason why some cell sites were transferred inside camp for security purposes. Ayan, naiugnay tuloy, Colonel, dun sa nangyaring pagka-paralyze ng airspace natin nung New Year noong the other year. Oo. Ayan, posible maulit yun at pwede bang ang gamitin ay ito, cyber attack, Colonel? Yes, sir, no? Lahat naman po yan are all possibilities. So sa amin po, no, we will exhaust all the necessary resources po then, no, to prevent this from happening. So tayo po, ang mission natin is to protect the people and secure the state, and this also transcends to the cyber domain. Ayan, naku, ano yung flash report natin? Ito, may bago na naman na Colonel Padilla. Alam niyo na po ba ito? Meron naman pong bomb threat sa isa pang eskwelahan. Saan po ito, Colonel? Alam niyo po ba ito? Ito po, sir, lumabas, no, na bomb threat nga that they received. But, syempre, we will check the veracity of the report. Pero sa mga ganitong pagkakataon po, syempre, sir, we err to the side of caution. Kaya po, nangyari po yun na nag-cancel na po sila ng klase at yun nga po yung naging initial reaction nila to address the pressing situation. Ito ay sa Taguig, Colonel. Nakarating na po sa inyo? Yes, sir. Ayan. Okay, Colonel Ma'am. Maraming salamat at Happy Valentine's Day. Yes. Happy Valentine's po. Ingat po Maraming kayo. salamat. Mga kaibigan, Colonel Francel Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. At meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Ito kinumpirma na Christian ni Colonel Padilla at alamin natin kung anong eskwela nito sa Taguig. High school, elementary, college. May isa pang eskwelahan sa Taguig na nakatanggap ng bomb threat. Ngayon lang ba ito, Christian, o kahapon pa ito? Christian Manyu, please come in. Lakay, binulabog at nakatanggap ng bomb threat ang West Rembo Elementary School sa lungsod ng Taguig ngayong araw ng Martes. Sa kumpirmasyon ng Department of Education, ngayon lamang natanggap ang threat ng alas 12:38 ngayong tanghali. Under control na naman umano ang sitwasyon sa nasabing eskwelahan at pinalabas ang mga estudyante at pinauwi. Ayon sa DepEd Lakay, nag-deploy na ng pulis at K9 unit sa lugar para matiyak ang seguridad ng lahat. Wala namang kumpirmasyon kung may kinalaman ang nasabing bomb threat ngayong tanghali sa West Rembo Elementary School sa
Nakabi-kabilang banta rin ng pambobomba kahapon sa ilang ahensya ng gobyerno at eskwelahan. Samantala, Lakay, bukod dyan, inilabas na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang listahan ng mga ahensya ng gobyerno at eskwelahan na nakatanggap ng bomb threat sa pamamagitan ng email kahapon na umabot, Lakay, sa 28. At batay sa nilabas na listahan ngayong hapon ng CICC, Lakay, kabilang pala dito ang Office of the Vice President sa Mandaluyong, maging ang tanggapan ng Department of Education Division Office sa Pasig City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo mula sa Taguig. At abay meron din sa Nueva Ecija, Sister Miss Teya, ha? Ito na nga at ang Nueva Ecija University of Science and Technology ay nabulabog din ng bomb threat ngayong araw. Idetalye mo ang balita RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, binulabog din ng takot ang mga estudyante ng Nueva Ecija University Space and Technology sa bomb threat. Makaraan na makatanggap ang sa pamamagitan nga ng email ang naturang paaralan. Agad na pinag-utos ni NUSC President Dr. Rodora Hugo ang pagkansela sa klase. Agad na pinauwi ang mga estudyante. Mula dun sa main campus dito sa Cabanatuan City ay pinadalhan din ng memo o order ng naturang presidente ng NUSC ang lahat ng school campus. At sa ngayon nga ay nagsagawa ngayon ng assessment ang PNP sa naturang threat. Samantala, unang nakaranas ng ganito ring sitwasyon ang ilang paaralan sa Bataan, Angeles City at maging sa Tarlac kahapon. Grace, yes, anong oras ulit yung bomb threat sa Nueva Ecija? More or less alas 12 pasado. Kaninang tanghali din. Yes. Halos kasabay sa Taguig. Mukhang ganun nga. Okay, Mukhang ganun sige. ang pangyayari. Okay, Lakay, yan ang ating update. Ito, PRH25, Grace Ansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace Vera Sansano. Nakaligtaan natin tanungin kay Colonel Francel Padilla. Ano Lakay? Ayan, ano ba ang assessment ng AFP? Ito ba nga ganitong klase ng bomb threat? Mga hoax na ito ay bahagi ng LIC. Ano LIC Lakay? Low Intensity Conflict. Ayan. Alam mo tayo, yan ay ginagawa sa isang bansa na guluhin ng isang power o kaya grupo. Ayan. Yan ang ginagamit na term, Miss Teya, sa intelligence parlance. Ayan, katulad nung before EDSA People Power Revolution. Nagugulo-gulo Lakay. Yes, ginugulo isang bansa. Para? Siyempre, kung sino yung grupong mag-take over, ganyan. Magkadahilan. Yes, parang guguluhin, o kaya mag-a-agitate. Ayan. Ganyan ang sinasabi nga nangyari before EDSA People Power Revolution. Parang may napanood akong ganyan sa Netflix Lakay. Ganun ba? Ayan. Sa Cambodia. Ayan, First... ganyan-ganyan. Oo. Yung dati ambassador ng US dito, si Ambassador Goldberg, dineclare na persona non grata dun sa Bolivia. Dahil sa issue ng LIC, ayan, sinasabing yung tipong grupo ng mga CIA, Central Intelligence Agency, nanggugulo. Pagka hindi friendly ang isang bansa sa kanila, ayan, ginagamitan ng ganyan, LIC. Preparatory sa ouster ng isang unfriendly administration o government. Ayun lang. Standby Leta Narciso, ang Pangulong Marcos. Pinatitiyak ang sapat na supply ng pagkain at matatag na presyo. Ngayong narap tayo sa El Nino. Standby manang milkin ako si Vice President Sara Duterte Carpio. Abay, dapat daw ay kausapin niya ang kanyang pamilya. Allah. Lalo na ang dating Pangulong Digong para matigil na ang bangayan sa pagitan ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Digong. Standby Raymond, standby Edniel Parosa.
Babalikan po natin ang detalye ng mga balitang yan. Uy, si Daniel Padilla nabuhay, ha? Meron lang nangyaring hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque at congressman tuloy. Sino lang? Hindi yung nag-break, Ayan. di ba? Naging sila. Ngayong Valentine's Day, zero ang kanyang love life. Si Daniel Padilla, sabi ni Ali Ecatlo IV, Oo. iwas daw muna sa mga babae. Pwede daw makaiwas lakay, pero paano daw kung nilalapitan? Ayun. Sabi nila, meron bang tandang na umaayaw sa palay? Oo nga, di ba? Babalikan po natin ang detalye ng balitang yan. Pero mga kuya, mga ate, kayo po ba ay mahilig sa photography? Ayan. Abay, gusto yung manalo, ha? Abay, aarangkadang muli ang PAGCOR Photo Contest 2024 simula ngayong February 15, sa Huwebes. Kaya inaanyayan ang mga amateur at maging professional photographers. Mr. Gaite, ayan. Naihanda ang kamalahog para sa tsansang manalo ng malaking premyo. Harvest time, Miss Taya ba? Gusto ko ito, ha? Gusto ko yung ganyan, ha? Ano lakay? Tipong amor solo ang tema. Ayan, ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024, Erica Balcos at Twinkle Valdez at Colonel Dick Consolacion. Kumusta ka na, Kuyang Sir? Upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng ating mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Ganda, ha? Hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category. Naku, mamahilig sa drone. Para sa malarawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone cameras. Galing. Bukod sa drone ay manatili ang conventional category, matampok naman ang malarawang kuha gamit ng digital cameras. Mobile category, yung cellphone, ha? Pwede, natampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinasa rin ng PAGCOR ang total cash prices para sa patimpalak ng 2.23 million pesos. Wow! Mula sa 1.6 million pesos na gantimpala. Wow, laki nito, ha? Ang 8 mananalo sa conventional category ay tatanggap na 100,000 pisong premyo. Bawat isa. Ayan. Samantalang tatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 mga 16 years old. Ayan, pwede nang sumali rito, ha? Kasi last year, 18 years old lang pwedeng sumali. Ang lahat ng entries ay kinakailang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ayan. Pwedeng luma kahit last year, ha? Basta ito ay kuha noong mula August 1, 2023. Tatanggap ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon 2024 simula February 15. Para sa kompletong detalye, silipin. Baka magkakuliti kayo nito. Puntahan ang PAGCOR Photography Contest 2024 sub-site na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Kadyot lang! Lakay! Anong oras na? Anong oras daw, Miss Thea? 10 minuto bago mag-alas 5. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Sabi naman. Lakay, may mga nagme-message sa akin. Anong message? Iwasan na daw natin yung bukas. Bakit? Punta na daw agad tayo sa 15. Kaya
before or after. Yet you're At may apela din ang Department of Agriculture. Instead daw na bumili ng mga mamahaling mga bulaklak, roses at mga tsokolate, bigas na lamang ang iregalo sa ng bulaklak sa Valentine's Day. Ito ang payo ng Department of Agriculture. Ayon kay siguro sa mga misis, pero sa mga single, Jowa, nililigawan, bigas. Ayan. Baka hindi effective yan. Ayon kay Undersecretary Roger Navarro, sa halip na rosas o namang uri ng bulaklak, bigas na naman ang dapat na iregalo sa araw ng mga puso dahil hindi naman nakakain ang bulaklak. for me. Pero ikaw, Lakay, depende kung anong bulaklak. Kasi kung bulaklak ng kalabasa, gusto kayong ng... Ay, oo, panggulay yan, pang dinengdeng yan. Oo, ano nga yung white lakay, yung pagkawa katuray. Katuray, ganyan. Oo, okay yan. Ayan. Pero kung dalaga ako, tapos nililigawan mo ako, di ako kikiligin dyan, hello. Siyempre, iba pa rin ang kilig pagka red roses yan na malalaki. Ha? Imported ba? Galing Dangwa. Ayan. Oo, Ecuadorian ba yan? Kasi baka local, di ba? Anya matinik ang rosas pero matamis daw ang bigas. Narte si Navarro. Ang dapat iregalo natin sa Valentine's Day sa ating mahal na buhay, at mahal sa buhay, bigas. Huwag na yung flowers kasi hindi makain yun. Matinik pati kasi ang rosas ay matinik pero matamis ang bigas. Bigas pa more. Lahat naman ng bago lakay, matamis. Pero ito na nga, ang Pangulong Bongbong Marcos ipinatitiyak ang matatag na supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa harap ng epekto ng El Nino. Ang detalye bibigay sa ating ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth. Miss Thea Lakay, hindi magiging problema ang supply ng bigas, mais at karneng baboy at manok sa mga susunod na buwan. Yan ang tiniyak ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sectoral briefing sa Malacanang kanina. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni DA Undersecretary Roger Navarro na iniulat ni Secretary Francisco Laurel Jr. kay Presidente na matatag ang lahat ng crops commodities. Kung ganito sinabi ni Navarro na mas nakatuto ang pamahalaan na mapanatiling sapat ang supply ng mga produkto kaysa sa pagpapababa ng presyo. At nila nito, mas mainam nang magkaroon ng mahal na bigas kaysa naman mura nga pero wala namang mabili. Ayon pa sa opisyal, hindi naman gaanong nalalayo ang presyo ng bigas sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Aminado rin ito na hindi talaga basta-bastang maibababa ang presyo kung sadyang mahal ang farm inputs, lalo na ang binhi at abono. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Miss Leth. Narciso. Yes, Akay? Saan ang date ng Paulo Marcos at First Lady Lisa bukas? Wala pa Lakay wala pa. Malalaman natin bukas kasi di ba sabi niya meron silang date night Wednesday. Saktong Wednesday bukas. So, malaman natin. Anong araw ba siya nagluluto? Ayan, ano ba niluluto? Pinakbet, dinengdeng, poke-poke, ayan. Opo, empanada. Empanada. Mukhang pakbet. Pero ano din yan, Miyerkules din yung Lakay. Kasi Kaya sabi nga. na ni First Lady, kung hindi sila lumalabas, kumakain sa restaurant, nagluluto na lang si Presidente sa bahay para sa kanila. Palagay ko magluluto na lang kasi maraming tao sigurado sa mga restaurant bukas. Tsaka bawal ang karne lakay pala bukas. Oo nga, Ash Wednesday pa. Ayan. Kaya nga paalala ng aking boss na si Mr. Edlas ng Sogo. Ayan. Yung mga may abo daw sa noo, huwag papasukin. Baka magkasunog sa Sogo. Ayan. Huwag ilabas muna. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. My funny Vice President Inday Sara Duterte Carpio dapat kausapin ang kanyang pamilya para matigil na ang bangayan sa pagitan ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Digong. RH number 12, Milky Regunan, please come in. Sino may sabi niyan, Manang Milky? Nakayateya, umaapela ang kapartido sa unit team na mag-effort si Vice President Sara Duterte na kausapin ang kanyang pamilya. Ginawa ni Congressman Jay Conghun ng 1st District ng Zambales ang apela para maiwasan ang tuluyang lamat sa partido na sa bangayan sa pagitan ng Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay Conghun, matibay ang unity sa kabila ng iringan, dalang konsepto anya hindi naman nakasalalay sa mga personalidad.
kamakailan nagpalitan ng patutsada sina Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte hanggang nagkakapersonalan na ang mga pahayag. Narito ang apela kay Vice President. The principle of the unity team goes beyond the relationship of the president of the vice president, no. Tulad kami sa house, buo kami, we are united, no, on the call of the president, under the leadership of Speaker Martin Romualdez, no. Sana isa lang ang hinihingi namin, na sana kausapin din sana ni VP Sara, no, yung kanyang pamilya, no, para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gusto ang ating pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. So if you're asking is kung buo ba ang unity team, yes, we are united. Ang naging pahayag ni Congressman Jay Conghun sa kanyang statement, hindi na ni Vice President Sara na wala silang problema ni Pangulong Marcos at maganda umano ang kanilang personal and working relationship. Sinabi pa ni VP Sara, kailanman na hindi daw siya tinatanong ni Pangulong Marcos tungkol sa mga sinasabi ng kanyang pamilya laban sa Pangulo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZR, yes, Sakay. Mas effective sana kung yung panawagan ni Congressman Conghun, isinama niya si Aramina. Yan. Hindi yata ako updated. Hindi ba updated dyan? Oo. Di ba siya Hindi kami updated ni Thea. Di ba siya ang wife niya ngayon, si Aramina? Di ba siya ito yung artista yung niya? Hindi ka updated sa Congress. Congressman Jay Conghun, Lakay? Oo. Hindi ako update. Ganun ba? Oo. Alam ko, ayan. Sino ba, Lakay? Sino ba? Hindi, sino yung isa? Yung artistang... wrong number pala tayo. Dave Almarines pala yung asawa ni Aramina. Sino yung asawa? Hindi, yung konsihala ng Quezon City. Aiko Melendez, sorry, wrong number. Kaibigan kasi, kaibigan. Aiko Melendez pala, ayan, hindi si Aramina. Wrong mistake. Siya, Lakay. Si Aiko. Okay, sige. Okay, marami sa... Si Aiko ba, Lakay? Aiko. Ayan, si Aiko yata ang kanyang Ayun, sila nga. Baka may update na Lakay kay Dom at Bea. Balitan mo kami ni Bea. Tatanong ko muna kay Congressman kung aaminin niya. Kongresista Lakay. Naku, manang Milky, kongresista daw. Ganda-ganda ni Congressman. Maganda si talaga Congressman. updated, Bea. Tanong mo mamaya kay Lakay. Hindi socially aware ito. Ang daming nile-lecture sa akin ni Lakay pag naka-off yung mic. Maraming salamat, Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Out of town na public hearing naman isasagawa ng Senado para sa economic chacha. Ayon kay Senator Sonny Angara, ang detalye bibigay ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan sa mga probinsya na marinig ang kanilang panig sa pinag-uusapang economic chacha sa Senado. Ito ay kasunod ng desisyon ng Senate Committee o Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na magsagawa ng hearing sa probinsya. Ayon kay Senador Juan Edgardo Sani Angara na siyang chairman ng komite, ay binigyan na sila ng go signal ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magtungo sa mga probinsya. Ang kanilang tinitignan sa ngayon ay posibleng sa Cagayan de Oro para sa Mindanao at sa Bacolod o kaya ay Iloilo naman sa parte ng Visayas. Ang tinitignan na lang ngayon ni Senador Angara ay kung sino-sino ang mga available na mga senador na kanyang makakasama sa out-of-town public hearing ng kanyang komite. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas, mula naman sa Senado. Abay, mukhang goodbye na sa mga chiching. Ang dating jowa ni Catherine Bernardo, Sister Thea.
Okay, anong showbiz report ni Miss Aliyah? Ito na nga, at Daniel Padilla, iwas daw muna sa mga babae. Oh. Kasi magfo-focus muna sa kanyang career at pamilya. Ayan, totoo ba yun, Aliyah, na parang nawala na ng karir si Daniel Padilla dahil ang nagdadala daw ay si Catherine. Oo. Tatanungin ko nga, Lakay, kung anong update dun sa binibentang bahay. Di ba ni Daniel, may binibenta silang bahay ngayon, Lakay. Ganun ba? Oo. Di, alamin natin kay Miss Aliyah. Oo, sa ating showbiz princess, Aliyah Ikatlo de Four. Lakay at Miss Thea, nag-renew na ng kontrata kahapon sa ABS-CBN ang aktor na si Daniel Padilla. Tulad ng contract signing ni Catherine ay nagbigay din ng video message kay Daniel. Ang mga supporter nito, pamilya at mga executive ng network. Nagpasalamat ang aktor sa lahat ng nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. Kapitang narito, ayan, yung mga endorsement na hindi daw siya iniwan at kasama pa rin hanggang ngayon. Matatandaan natin, Lakay at Miss Thea, may mga umugong na balita na ang ibang mga endorsement ni Daniel at ni Catherine ay umalis na at sa kanilang kontrata at may mga parang 4 na endorsement ata ang umalis daw kay Daniel Padilla. Hindi rin kinalumutang pasalamatan ni Daniel ang kanyang dating girlfriend na si Catherine. 15 taon na sa showbiz si Daniel at magpo-focus muna raw siya sa career at sa pamilya. Trabaho daw muna at wala daw munang girls. Wala munang love. Ayan ang sabi ni Daniel. Dagdag pa ng aktor, self-love daw muna siya ngayon at ito ang kanyang priority. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Ayan, Lakay. Valentine's na bukas. Buhay na buhay. So desperately, and only you can set me free. When I make love to you, we'll explode in ecstasy, and I won't take the blame. That love won't let me wait. No, Will explode in ecstasy daw, Lakay. Oy pa. Skandalosa ito. Maglalabasan sila bukas. Ang tanong, oh. makikita pa ba sila pagdating ng November? Ganun After ba? 9 months, makikita pa ba sila? Oo nga, ha? Maglalabasan lahat bukas. Pero sandali lamang, bati mo natin na happy birthday si Father Saldi. Ay, dami naging sa ating pari. Hi, Father. Magandang hapon po. Father Saldi Fabaera. Advance happy birthday po, ha? At ang may birthday ngayon ay si dating Congressman General Sammy Pagdilaw. Happy birthday, kumpadre, ha? Ayan. At kay Noble Batsa Julius Orpilla at Kuyang Melanie Benohil. At Kelly Ramos, happy birthday. At Ateng Nessa Bravo. Batiin ko na din si Father Louis Atanasio Lakay, parish priest na ngayon ng Pililia, Rizal. At Bishop Ephraim Pautagan. Tingnan natin mga pari natin. Father Jeff Quintela. Ayan, paalala po ng Sogo. Ayan, abay para hindi kayo mapahiya. Ayan, kung may abo daw kayo sa noo, baka hindi po kayo papasukin. Ayan. Legit yan lang. At ayan, ang kabunan din po natin ng break time. Ako po si Deo Macalma. Oy, parang Big Lima, good afternoon. Ako naman, Thea Petro Corpus. Balansyadong balita susunod na. Miss Kay, Karen Oyong at Chairman of the Board, Henry Uri. Bye-bye.